Hello mga kalakbay, maligayang pagbalik sa aking munting channel. Bago natin umpisahan ang istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago naming upload. Dumako tayo sa istorya ni Jan. Matapos ang nakakakilabot na karanasan ni Jan sa Zamboanga, Sibugay, bumalik siya sa Maynila kasama ang kanyang asawa na si Maricel at ang kanilang anak na si Marie. Sa kanilang pagbabalik, nagdesisyon si Jan na iwanan ang nakaraan at muling bumuo ng panibago nilang buhay. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang puso at isip. Sa unang mga buwan ng kanilang paninirahan sa Maynila, tila normal ang lahat. Si Jan ay abala sa kanyang trabaho habang si Maricel ay nag-aasikaso ng kanilang anak. Nagsimula na ring mag-aral si Marie, prestihiyosong paaralan sa lungsod. Unti-unti nilang nakakalimutan ang mga bangungot ng nakaraan. Ngunit isang gabi habang pauwi si Jan mula sa kanyang trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Edwin, isang investigador na matagal na niyang nakilala. Hello Jan, kailangan kitang makausap. May nakakatawang nangyayari dito sa lungsod at baka may kinalaman ito sa mga nangyari sa iyo sa Zamboanga, Sibugay, sabi ni Edwin sa kabilang linya. Nagpunta agad si Jan sa tagpuan nila ni Edwin. Doon ay isiniwala ni Edwin ang isang serye ng misteryosong pagkawala ng mga tao sa Maynila. Ang mga pagkawala ay kakaibang pattern. Lahat ng mga biktima ay tila nawawala tuwing kabilugan ng buwan. Katulad ng mga nangyari sa kanilang bayan sa Zamboanga, Sibugay, kinilabutan si Jan sa kanyang narinig sapagkat hindi niya inaasahan na haharap muli siya sa ganitong klaseng kababalaghan. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Jan na hindi lamang isang pagkakataon ang mga pagkawala, may mas malalim na puwersa na nagkukubli sa likod ng mga ito. Inalok ni Edwin si Jan ng tulong na imbestigahan ang mga kaso at agad namang itong tinanggap ni Jan. Alam niyang hindi niya maaaring talikuran ang mga pangyayaring ito, lalo't na maaaring nasa panganib ang kanyang pamilya. Sa tulong ni Edwin, nagsimula si Jan na magtungo sa mga lugar kung saan nangyari ang mga pagkawala. Sa kanilang investigasyon, natuklasan nila ang ilang kakaibang marka sa pader at sahig ng bahay ng mga biktima. Mga markang katulad ng nakita ni Jan sa Zamboanga, Sibugay. Lalo na siyang kinabahan, ngunit mas determinado siyang tapusin ang kababalaghan na ito. Habang sinusuri nila ang mga ebidensya, nakatanggap si Jan ng isang sulat na walang pangalan. Nakasaad dito ang mga sumusunod. Alam kong hinahanap mo ako, hindi mo ako matatakasan. Jan, babalik ako para sa iyo at sa iyong pamilya. Huwag mong subukang pigilan ako sapagkat mas malakas ako ngayon. Agad na ipinakita ni Jan kay Edwin ang sulat. Mukhang may humahabol talaga sa iyo, Jan. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Edwin. Hindi nila alam kung sino ang nagpadala ng sulat, ngunit alam nilang seryoso ang banta nito. Habang patuloy ang kanilang investigasyon, nakilala nila si Aling Lourdes, isang matandang mangkukulam na may malalim na kaalaman tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang na hindi karaniwang nakikita ng mga tao. Si Aling Lourdes ay kilala sa kanilang lugar bilang isang manggagamot at tagapag-ingat ng mga sinaunang kaalaman. Jan, nararamdaman ko ang presensya ng isang malakas na nilalang. Hindi basta-basta ang aswang na humahabol sa iyo. Kailangan nating maghanda, sabi ni Aling Lourdes. Pumayag si Jan na magpaturo kay Aling Lourdes ng mga pamamaraan upang labanan ang mga nilalang na ito. Sa tulong ni Edwin at Aling Lourdes, natutunan ni Jan ang iba't ibang paraan ng proteksyon at pag-atake laban sa mga aswang at iba pang masasamang nilalang. Habang lumalalim ang kanilang pagsasanay, nagsimula silang makakuha ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng aswang na nagbanta kay Jan. Ayon kay Aling Lourdes, ang aswang na iyon ay bahagi ng isang malakas na pamilya na may lahing aswang na may layuning maghimagsik ng takot at kamatayan sa mga tao. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya ni Jan, nakarinig na naman siya ng mga kaluskos sa bubong ng kanilang bahay. Agad siyang nagising at lumabas ng kanilang silid. Agad kinuha ang mga gamit na binigay ni Aling Lourdes. Paglabas niya sa likod ng bahay, nakita niya ang nagmimisteryo
mistulang aswang na si Edwin. Tumatawa ng nakakaloko. "Edwin, anong ginagawa mo rito?" sigaw ni Jan. "Ako ang nagpadala ng sulat. Ako ang humahabol sa iyo, Jan. At ngayong gabi, kukunin ko na ang pamilya mo," sagot ni Edwin. Habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo, napatigil si Jan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Bakit, Edwin? Akala ko magkaibigan tayo. Matagal ko nang nilalabanan ang sumpa, Jan. Pero wala na. Mas malakas ang puwersa ng kadiliman. Sumali ka na lang sa akin at hindi kita sasaktan," sabi ni Edwin habang lumalapit. Ngunit hindi umatras si Jan. "Hindi ko hahayaang madamay ang pamilya ko. Handa akong lumaban." Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Jan at ni Edwin. Ginamit ni Jan ang lahat ng natutunan niya mula kay Aling Lourdes. Sa kabila ng lahat, mas malakas pa rin si Edwin at tila wala ng pag-asa si Jan. Ngunit sa huling sandali, lumabas si Maricel, dala ang isang mahiwagang talisman na bigay ni Aling Lourdes. "Bitawan mo siya," sigaw ni Maricel habang itinututok ang talisman kay Edwin. Napaluhod si Edwin, sumigaw ng malakas at unti-unting naglaho. Nang matapos ang labanan, niyakap ni Jan si Maricel at bigla na lang pinuntahan si Marie, ang kanilang anak, kung okay lang ba ito. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat, ngunit gabing iyon muling nagtagumpay ang laban sa kamaan. Napagtanto ni Jan na hindi sila magiging ligtas hanggat hindi tuluyang napupuka ang puwersa ng kadiliman. Sa tulong ni Aling Lourdes, natutunan nila ang tungkol sa isang sinaunang ritual na maaaring magtapos sa lahi ng mga aswang. Ngunit upang maisakatuparan ito, kailangan nilang maglakbay patungong kanluran sa isang liblib na lugar na tinatawag na bundok ng kadiliman. Nagdesisyon si Jan na maglakbay kasama si Maricel at Aling Lourdes. Naiwan si Marie sa pangangalaga sa mga kamag-anak ni Maricel sa Maynila upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Sa kanilang paglalakbay, naharap nila ang iba't ibang pagsubok at panganib, ngunit hindi sila napatinag nito. Sa bundok ng kadiliman, hinarap nila ang huling pagsubok, ang pagtatagpo kay Mang Andoy, ang pinakamatandang aswang na siyang nagmamay-ari ng mga ritual. Si Mang Andoy ay isang malupit na makapangyarihang nilalang na walang awa sa mga taong humahamon sa kanya. "Hindi kayo makakapasok sa aking teritoryo ng walang laban," sabi ni Mang Andoy habang naglalabas ng mga alipores niyang aswang. Naghanda sina Jan, Maricel at Aling Lourdes para labanan. Ginamit ni Jan ang lahat ng kanyang natutunan habang si Maricel ay ginagamit ang talisman upang mapigilan ang mga aswang. Si Aling Lourdes naman ay naglapat ng mga sinaunang dasal at ritual para patahimikin ang mga kaluluwa ng mga nasawi sa kamay ng mga aswang. Nagtagal ang labanan ng ilang oras. Marami sa mga alipores ni Mang Andoy ang nalupig, ngunit hindi pa rin natitinag ang pinuno ng mga aswang na si Mang Andoy. Sa wakas, sa di kalaunan, nakahanap ng pagkakataon si Jan na gamitin ang mahiwagang espada na nakuha nila mula sa bundok ng kadiliman. Sa isang malakas na hampas, natamaan ni Jan si Mang Andoy sa puso. Sumigaw ito ng malakas bago tuluyang naglaho. Napatay nila ang pinuno ng mga aswang at sa wakas natapos na ang sumpa. Matapos ang matinding labanan, bumalik sina Jan, Maricel at Aling Lourdes sa Maynila. Sinalubong sila ni Marie ng may ngiti at pag-asa. Alam ni Jan na hindi sila hahabulin ng mga aswang, ngunit nananatiling handa siya sa anumang hamon na maaaring dumating. Si Jan ay naging isang bayani sa mata ng kanyang pamilya at ng mga taong nakakaalam ng kanyang kwento. Mula noon, nagpatuloy ang buhay nila ng may kapayapaan at katahimikan. Ngunit alam ni Jan na ang tunay na laban ay pananatiling matatag at buo para sa kanyang pamilya kahit ano pa mang dumating hamon sa kanilang buhay. At sa bawat kabilugan ng buwan, palaging handa si Jan, hindi para lumaban kundi upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa kadiliman at ang simula ng isang bagong umaga para sa kanilang pamilya. Dito nagtatapos ang ating kwento.